agad, outright, itong mga Pilipino, sineset aside, binibigyan ng ayuda. Dahil mawalan trabaho, meron taga-DSWD dito. Binibigyan ng ayuda ng DSWD tig 5,000 para makauwi na sa probinsya, pamasa, etc. Dapat yung pinoprocess muna. Kasi, kasabot yun. Ilan sa kanila, maaaring iba, inosente, naloko, na nauto, na scam. Pero most likely, doon sa mga nahuli daan-daan o libo-libo ng mga Pilipino, kasabot yun. Dapat pre-process din yun at kinulong. O inimbestigahan muna at nakulong. Alam niyo po yan, sir? Opo, ang totoo po, Senator Tulfo, kasi wala nga pong involvement ng PAGCOR. Yung pong mga nanguhuli doon talaga ay ang grupo ng PAOK, PNP, at meron pong sila po kami po kasi nagtuturo lang kung ano yung mga nakikita namin, mga wala na pong lisensya na nagpapatuloy pa ng gawain, yun po ang naituturo lang namin. Pero sa katotohanan po, yung after the raid, hindi na po, ang binibigay na lang po namin impormasyon ano po yung listahan ng mga empleyado na nasa application nila sa PAGCOR. Pagkatapos po nun talagang wala na po kaming kinalaman sa mga procedure pa pagkatapos. Salamat po. And then may tatanong po yung mga kasama ko. Opo. Sir, aware ho ba kayo yung binanggit kanina, yung JX Tower sa may bandang Asiana, sa 11th floor, meron pong office doon ang PAGCOR. Bakit po? Sa mismong floor na kung saan nag-ooperate po yung tong IGL na 12 Stars International Gaming. Ano pong business na PAGCOR doon sa building na yun, sir? Doon po kasi sa tinutukan nyo na JX Tower, meron po kaming isang licensee doon. Yes. At yung licensee po na yun ay kanselado na rin. As of May 27 po, tinanggap na po nila at ang cancellation order dahil sa mga violations. Exactly. Ngayon po, yung sinasabing office, baka po napagkakama. Meron po kasing yung CMED ng PAGCOR, yung po ang kadalasang nagpupunta at nag-i-inspeksyon. Compliance and Monitoring and Enforcement. No, sir. Meron po silang office, sir. Meron. Actual office po? Yes, sir. Opo. Doon po, kung yung tinutukoy nyo yung nandun sa 11th floor, 8th floor, kansilado na po yun noong May 27 po. 2024. Received na po nila yung cancellation. Yun nga po, cancellation. Pero prior to the cancellation, so binigyan ng license ang isang IGL mag-operate, Opo. aka POGO or POGO, aka IGL, at ngayon, naglagay ng office ng PAGCOR, para i-baby sila, bantayan sila, o para tumimbre pag meron ng raid, may raiding team na, mga amigo, at ayusin nyo ng mga trabaho nyo. What was the purpose? What is the purpose ang of... purpose po, nung pong, ang totoo sa isang Senate hearing po, nung manakaram, ang sinabi ko po, lahat, ang karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po, Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspector namin ay nagrekomenda sa amin ng 9 violations po nung nasabing kumpanya. And they had recommended to us that the license of the said company be canceled. So nung pong ika-27 ng Mayo nitong pong taong ito, meron na pong tinanggap na cancellation order. Kung maalala nyo po, napatapos kami maglinis, nag-umpisa po kami 46. Nung naghigpit na po, ngayon po ay 41 na lamang. So meron na po, in the last 2 months, 5 kaming kinansila muli. So kasama po itong tinutukay niyong kumpanya sa may cancellation order and monitoring and enforcement. No, sir. Meron po silang office, sir. Meron. Actual office po? Yes, sir. Opo. Doon po, kung yung tinutukoy nyo yung nandun sa 11th floor, 8th floor, kansilado na po yun noong May 27 po.
2024. Received na po nila yung cancellation. Yun nga po, cancellation. Pero prior to the cancellation, so binigyan ng license ang isang IGL mag-operate, Opo. aka Pogo or Pogo, aka IGL. At ngayon, naglagay ng office ng Pagcor, para i-baby sila, bantayan sila, o para tumimbre pag meron ng raid, may raiding team na, mga amigo, at ayusin nyo ng mga trabaho nyo. What was the purpose? What is the purpose ang of... purpose po, nung pong, ang totoo sa isang Senate hearing po, nung manakaram, ang sinabi ko po, lahat, ang karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po, Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspector namin ay nagrekomenda sa amin ng 9 violations po nung nasabing kumpanya. And they had recommended to us that the license of the said company be canceled. So nung pong ika-27 ng Mayo nitong pong taong ito, meron na pong tinanggap na cancellation order. Kung maalala nyo po, napatapos kami maglinis, nag-umpisa po kami 46. Nung naghigpit na po, ngayon po ay 41 na lamang. So meron na po, in the last 2 months, 5 kaming kinansila muli. So kasama po itong tinutukay niyong kumpanya sa may cancellation order po sila noong May 27 po. At ito po ay sa pamamagitan ng inspection reports at monitoring reports ng Pagcor team na nandun. Sir, Opo. ito lang po yung sa akin, maganda po yung mag-inspect kayo periodically. Mas maganda kung random o surprise inspection. The mere fact na naglagay kayo ng opisina doon na kung saan may mga nag-operate na mga IGL o Pogo, aka IGL, hindi po maganda sa pandinig ng tao, hindi po maganda sa tingin dahil ang dating noon parang nagiging kolektor yung mga taga-Pagcor doon. Sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Nag-gets niyo, sir? Umuo si Ma'am Attorney Fernandez. Therefore, you should never, ever, ever put up an office to a facility that you know ay illegal ang operation, na yung ilan doon, illegal ang operation, at 2 lamang doon ang nabigyan ng permit. Kasi nga po, sir, ang dating noon, again, for the second time, para sa mga tao, para sa mga asset namin, nag-report sa amin, is kaya naglagay noon Pagcor para masiguro na tama yung magiging koleksyon ng kolektor. So dapat, ang ginagawa ninyo, random inspection, surprise inspection. Hindi na po kayo maglalagay ng opisina sa isang nag-ooperate na Pogo na alam natin na illegal. Ulitin ko ulit, sir. 5 to 11 floor ang iniukupa nitong 12 Stars International. 2 floor lamang doon ang may lisensya at legit, yung 7 and 8. Yung 6, 9, 10, 11, illegal na po yung mga operation doon. Lahat ng klaseng illegal activities nandoon na, pinasok na nila. At doon sa 11th floor, nandoon po yung opisina ng Pagcor. Kaya sabi ko, hindi dapat kaya naglalagay ng office doon. Kasi nga po, it's a big insult not only to Pagcor but to the Filipino people na nandoon yung Pagcor sa harap-harapan, pinapanood lamang, pinapabayaan lamang ang pag-cooperate ng illegal activities sa 4 na floor sa isang building na kung saan nabigyan ng permit yung 2 floor doon ng may-ari ng mga floors na nabanggit ko. Di ba, sir? Opo, patitinan ko po yung sinabing office. Pero, yun nga po, yung random inspection po kasi, ang nagiging problema po din nung nakaraan, Senator, pagka nagra-random inspection, nakapagtatago sila at nakakapag-ano. Kaya po, binarapat na namin. Ito lang pong mga... Kaya po siya nakapagtatago kasi merong timbre din. Ibig sabihin, merong tao sa loob ng Pogo na friendship na ng mga taga-Pagcor. You agree with me, sir? Patitinan ko po yun. I'm not saying that ng tao sa Pagcor ay corrupt. I'm not saying Opo. that, sir. Patitinan po Don't natin, get me Senator. wrong. At gusto ko lang pong ulitin na
dahil lang po doon din sa PAGCOR monitoring team na yon ay nagkaroon nga po ng closure order. Okay, sige. At least malaman lang po ninyo, Senator, na ito po yung ibig sabihin ko po sa pamamagitan po ng rekomendasyon nila, yung po ang naging base ng management ng PAGCOR para po isara yung nasabing facility na yon as of May po 2024. Okay, last na naman po. Opo. Nag-request po kayo ng exemptions sa 12 special class of BPOs. Tama? Wala pong katotohanan yun. Liniwanag ko na po yun sa media, Okay. sa Senado. Wala pong katotohanan na nag-request po tayo ng exemption. That's music to our ears. Yes, Thank you kung ganun po. Senator. So therefore, isa na lamang po talaga. 2021 core report, 2.97 billion ang collectibles. And then 2022 score report, 48.2 million collectibles dapat ng PAGCOR. Na-collecta ho ba ito sa mga POGO? Ito po yung naiulat ko na rin sa Senate Committee hearings noong pong nakarang administrasyon yon at lahat po ay ginawa na para hanapin yung mga nasabing kumpanya na yon. Hindi na po nakita ang mga nasabing kumpanya na yon. Apparently, nung pong pandemya, So kung hindi na po nakita yung nasabi mga kumpanya na yon, siyempre po, meron mga incorporators doon. Yung pa pwedeng habulin, yung mga nakapangalan doon mga incorporators? meron na po, hinabol na po. Mga foreign nationals po lahat ng incorporators. Pati po ang COA. Pero siyempre may mga damage yun. Pati yun, habulin yun ang dami kung nakatakas na yung foreign nationals na nakalagay sa corporation. Sa ngayon po, nandito po si Atty. Fernandez. Pasensya na po, Senator, at hindi ko kapanahonan yun. Pero meron pong kasagutan na doon sa inyong katang kung papayagan niyo po si Atty. Fernandez. Yes, sir. Thank you po, Senator. Mr. Senator, regarding po sa question ninyo on the collectibles po, we already sent demand letters to all of the incorporators and local gaming agents of the former licensees of PAGCOR, and we are also doing the visitation or the inspection of the declared addresses of these former incorporators para po mahabol po natin sila at simula din po tayo ng action laban dito. However po, the management po is asking if it's possible for the Commission on Audit to write off these mga utang because of the fact po na it will cost a lot po to file for legal actions, most especially because of the amount of the filing fees. So, pero po hindi po kami tumitigil. We can send you po documentations of the Nanghinahing efforts. po kayo sa amount na ma-spend to file legal actions against those culprits? No, sir. Kumbaga po, isa lang po yun sa kinoconsider natin. No, ma'am, you But- should not consider that. Kung kinailangan, kahit na magkano pa yung kailangang gastusin kung para lang to bring to justice yung isang tao na nagkasala sa batas natin, so be it. Yes, sir. We will Never, do that, sir. you're an attorney, you should know better. Yes, sir. We will do that, sir. Thank you. And lahat po ng mga efforts para po matagpuan yung mga incorporators ay ginagawa po para po mahabol po The reason why I sila. said that, ma'am, yung sabi ko mga dami, although mga ano lang, mga security guard, mga siguro kasambahay nila, kaibigan, kailan pa rin sampahan ng kaso, nang sa gayon, it will serve as an example para yung mga iba matututo na, uy, ayoko dahil kapag tumakas tong amo ko na ginamit lamang ako palang makukulong. No, sir, hindi po ako pipirma dyan. Yun po yung point ko. You follow me, ma'am? Yes, sir. We note po that. Okay. Alam niyo ba itong tinatawag na integrated game resorts and casinos, Mr. Tenko, sir? Yung po yung mga IR na nandito sa kapiligiran natin. Yung Okay, pong- without mentioning Ay, hindi po, any of wala the po. casinos, alam niyo ba or bantayan niyo po ito kasi naka-receive ako ng Intel report na ito po yung papasukin later ng mga POGO na sila ay sa umbrella ng license itong mga integrated